Paano mo ipagbabawal yun? Parang may nilabas silang videos yan eh. Kung hindi ako nagkakama, ito ata event sa Tarlac. Tama ba, Nelson? Oho. Pinangingilagan siguro. Oo, Di ba? Mukhang ganun nga. Mukhang ganun nga ang sitwasyon sa ano. Well, yun naman ang sabi nung iba. Mukhang baka daw nagiging tinik ata sa mga nandiyan sa Malacanang ang Ate Eden. Pero anyway, ang ating lang Talagang punto. magiging tinik, dahil matinik. Oho. Parang ano eh, parang wala sa hulog yung ganun eh. Oho. Bakit? Ba't ka namimili, di ba? Ano ba problema? Yun na nga po. Di ba? Aha. Kapag pinadala natin ang isang reporter natin, yun, andun ang tiwala natin. Aha. Bakit kayo ang magsasabi na palitan namin? Ayan. Di ba kami? Dapat yung nagpadala, yun ang merong discretion na palitan kung saan na siya gustong ilagay. Yeah. Hindi kayo ang Oho. magpapalit. Totoo. Kahit suggestion lang, parang hindi tama. Hindi pa rin tama. Tama po. Problema yan, Jen. Halimbawa, pinalitan mo, di ba? Oo. Eh, sigurado ka ba na baka man yung ipalit dyan mas maraming tinik. Eh, plano ata ako, ako yata. Kasi ho, teka lang, nabalita kasi sa online news at mga ayaw ko, wala pa naman sa pahayagan, Sen, ano ha? Ito pong sulat ng Presidential Communications Office. Lumabas na sa pahayagan. Alam mo na ba sa mga pahayagan? Ayun, no? At totoo, ayusan na natin talakayin ito, Sen, eh. Kasi ang pagkakaintindi natin, dapat ito po internal sa pagitan po ng Net25 at saka ng Presidential Communications Office. Sumunat po kasi sila sa atin hong Chief of Reporters na hinihiling na ang ating reporter sa Malacanang na si Ate Eden Suarez Santos ay mailipat daw po ng ibang beat assignments, Sen. Bakit daw? Sapagkat si Eden daw po ay meron yatang di umano ay mga paglabag sa protocol sapagkat nais niya yatang mag-ambush interview kay Pangulong Bongbong Marcos sa isang event. Kaya yun po ang ginamit nilang ground para sumulat daw po sa ating himpilan, Sen. Teka muna, yung protocol na yun ay dumaan sa public hearing. Wala na po pa. Lahat ba ng mga pwedeng makisama sa isang kalipunan na reporter at kung saan sila dapat maistasyon, alam nila ipinaliwanag yung protocol na yun. Alam nila lahat. Parang ano at po pumayag lahat. Actually, wala namang dito tanong. Kung dito'y parang mensahe na pinadadala sa lahat ng mga himpilan ng radyo, telebisyon at mga reporters na nagko-cover ng Malacanang, Sen. So, bakit naman, baka naman lumalabag na kayo sa press freedom pag gaganyan. May ganun ba? Kung minsan kasi, may kinakailangang itanong talaga at hindi mo naman talaga mapipili yung oras. Lalo na yung pagkakataon, doon mo lang nakita halimbawa yung taong gusto mong tanungin. Oho. At talagang gusto mo namang itanong yun sapagkat bahagi ng tungkulin mo. Oho. Hinahabol mo talaga yung may mga ano yung reporter eh. Opo, May mga deadline. oras, may mga deadlines. Opo. At siguro isa sa kanyang assignment ay kailangan nating magkaroon ng ganitong reaction mula sa taong ito at ang deadline niya yun ang panahon na nakita niya. Oho. Paano mo ipagbabawal yun? Ang totoo, parang may nilabas silang videos yan eh. Kung hindi ako nagkakama, ito ata event sa Tarlac. Tama ba, Nelson? Na parang may papakita ba natin? Lalo ko nilabas din nila eh. Sa mga sinasabi mo, merong protocol na bawal ang ambush interview sa ating Pangulo? May ganun po na pakiusap sila na kung maaari, wala tayong ambush interview, maliban lang gustuhin ng Pangulo na yun naman pala eh. Bakit talaga? Ayaw ba ng Pangulo na ma-interview siya? O sila lang ang gumagawa ng paraan? Oho. Baka naman ang Pangulo nakahanda namang magpa-interview. Sila lang. Yun nga yung sinasabi ko, yung protocol ba na yan, pinag-aralan, at yan ba'y sinang-ayunan ng lahat ng mga reporters na may kinalaman dyan? Parang yun ata sa kanila, request yun, Sen eh. Parang protocol, request Unang-una basically. ako, personal. Opo. Kung hihilingin nila si Eden Suarez Santos ay ilipat at alisin doon, paano natin gagawin yun? Si Eden pa naman ang pinakamatinik nating reporter. Yun na nga po. Paano ko isa-substitute yan? Saan ako hahanap pa? Oho. Napakahirap namang kumuha ng reporter. Alam mo naman ang reporter natin, taon na ang kanilang training dito. Hindi naman ganun kadali na basta ka na lang maglipat. Yes. Tsaka hindi ganun naman ang patakaran. Bakit naman ako? Kauna-una ang pagkakataong pumunta lang ako sa Senado para lang makita ko yung espasyong binigay sa akin opisina para sa ninyo. akin opisina. Opo. Dalawang bagay kasi ang ipinunta ko ron,
merong orientation dun sa Finance and Administration. Opo. Ipinakiusap nila sa araw na yon, makita man lang, magkita lang kami noon, at saka yung staff na, pangunahing staff na nilinya nila, magkausap-usap kami, at saka makita ko na yung aking opisina. Opo. Yun lamang, wala naman akong ipinuntang ibang bagay doon. Pinipilit akong, hinahabol ako ng isang reporter. Oo nga ho. Talagang hinahabol Oo. ako. Sabi ko, sandali lang, sabi ko, aakyat kami, pupunta kami doon sa fifth floor kasi gusto ko makita lang yung space. Opo. Pwede po ba akong pumanhik din? Ay, maghintay ka na lang dito, sabi ko. Alam niya siguro na magkakahiwa-hiwalay na kami. Tinanong pa rin niya ako. So talagang mapilit. Wala. Opo. Ayaw ko talagang magpa-interview. Tsaka Opo. na lang, sabi ko, kasi pupunta lang, nagmamadali kami. Pero pinilit niya. Oho. Ano po bang masasabi niyo? Tungkol pa rin sa impeachment. Opo. Alam mo yung sinagot ko? Dahil nga nagmamadali ako, tsaka hindi naman ako talaga sasagot sa kanya. Ibigay mo na lang yan sa mga marurunong, sabi ko. Opo. Akalain mo, in-upload niya sa ano, Sa ng social Inquirer naman yan. Opo. Inquirer. Opo. O ngayon nata, 1 milyon na yung views. yun lang mga Yun lang sinabi ko. maikli sinabi ninyo. Ngayon, ibig ko sabihin, kaya nga ayaw ko magpa-interview sa kanila eh. Opo. Nagagamit lang nila para lumaki yung views nila. Ang aking ipinangako sa sarili ko, pupunta lang ako doon sa network na nire-respeto ko. Oho. Yung network, nakasali ako doon. Opo. At doon, gusto nila akong pakinggan, makinig sila sa network. Oho. Oh. Pero may kinalaman sa ambus. Opo, ambush interview. O eh, bakit doon hindi binabawal? Kailangan hinabol niya ako eh. Opo. May statement po ang ano dito, mga opisyal ng Malacanang Press Corps. Ayan yan ang sabi. Nagpadala sila ng liham sa PCO, Presidential Communications Office, Okay. upang ipahayag na tinututulan nila yung request na pagpapalit sa reporter. Member kasi, di ba, ng Malacanang Press Corps. Member ng Malacanang Press. Ang sabi nila Malacanang Press Corps National pribadong grupo yan. Oo. Ito yung mga reporter na nagko-cover sa Malacanang. Ibig sabihin, pinroteksyonan ng Malacanang. Yes. Malacanang Press Corps. O, di maganda. tinututulan nila na dahil lang sa protocol breach ay ililipat mo ang isang reporter. Oo, ako, Batay sa kanila, ay hindi po pwede na ang isang protocol ay maging dahilan para hindi magampanan ng isang reporter yung kanyang tungkulin, lalo na kung ito ay kaugnay na ng ano. Yun na nga sinasabi ko. Yun. Nagkakataon niya na yun eh. Kaya ako, sinasabi ko ngayon, ako personal lang naman din, ano? Hindi ko na kayo sinasangkot at ang ating programa. Opo. Ako personal ko lang. Opo. Eh, siya yung pinakamagaling nating reporter eh. Saan ako hahanap ng ipapalit sa kanya ng ganun-ganun kadali? Oho. Ganun masasabi ko dyan? Ayan. Oh. Si Eli Saludar nga, 17 years na nag-cover ng Malacanang. Ano ha? Mawalang galang na sa ibang reporter natin. Ayan, ang sabi niya, meron talaga mga ganyan protocol, pero wala nakakapigil sa isang reporter. Tanong siya, Mr. President, ano masasabi niyo sa ganun? Minsan daw, may mga pagkakataon na ang Pangulo, kahit walang schedule na interview, sumasagot. Lumalapit sa mga reporter. Panahon ni FBR, panahon ni ERAP, panahon ni GMA, wala nakaschedule. Yun po ang ano pero hindi daw po nagiging malaking issue sa kanila yon. Oo nga. Sapagkat sa Pangulo, ay okay naman pala yung ganun. Okay naman pala. Tsaka para bang akala mo binabantay nila pa. Baka mamaya ayaw pa nga ng Pangulo yung ginagawa nilang ganun. Ayun na nga po. Meron bang kasiguruhan na ang Pangulo sinabi sa kanila, ayaw ko ng ambush interview. Ng ambush interview. O kayo lang ang gumagawa niyan para magpasikat kayo. Sabi Na niya, akala mo, pinoprotection yun. Ba't mo hindi niya kailangan ng protection, magtatanong lang naman. ayun na nga po. Oo. Tsaka depende naman sa Pangulo kung ayaw sumagot di ba? Kung sasabi ng Pangulo ayaw, hindi naman niya papasinin Nagkakalokohan nga dyan minsan, di ba Nelson? Minsan tayo mga reporter, pero hindi naman to sa Malacanang. Hindi ka pinansin, in-snub ka, Biruan na lang natin yun Pero ibig sabihin, depende pa rin sa Kaya tao. naniniwala ako talagang magaling si ganon. Eden Santos Suarez. Oho. Pinangingilagan siguro. Oo, Di ba? Mukhang ganun nga ang sitwasyon sa Well, yun naman ang sabi ng iba, mukhang baka daw nagiging tinik ata sa mga nandiyan sa Malacanang ang Ate Eden. Pero anyway, ang ating lang Talagang punto. magiging tinik, dahil matinik. Oo.